Habang nandun si Ogen, penalty zone kay Edward, mag-out si Kyle. Sino makuha ng unang retribution? Ether Realm! Sensui Instincts will take the retribution. Pero volado si Haj. Turtle objective. Makakaabot yata ang iba. Okay, Earth Shadow coming in. Pero mukhang fake lang muna to. Sabi ni Kyle, ako na lang muna makuha ng retribution. Ikot si Renny J, abangan siya. Renny J, tumatakbo. Nako, pero si Fiona sa bandang gilid. Super Marco na lumatake-atake. Pero ayan na yung mga machine gun. Machine gun din si Oheb. Full barrage flicker in. Anong konti pinipindot? Marami. Until kung naka-classic vintage UBE ang ito yung horse lineup, di ba? Oo. Ang horse ube. Ito na ang horse ube. Horse na kulay ube. Kung meron man nun. Itatapatan ng yung AB rin. Nag-imagine tuloy. Alam ko nag-imagine kayo. Oo, nag-imagine talaga. Nag-imagine kayo. Kung eto man yun, pwede ba nating masabing low scoring game? Kasi parang yung AP medyo sila in-out type. Ay, hindi, burst din pala to. Bea to eh. Depende kung paano din gagamitin yung Last Insanity. And even oo nga, parang magkokontrahan talaga. Yep. And dati din sa mga ibang storya na ang horse ay malalim din na nagagamitin na parang biglang pambulaga. Pwedeng parang Trojan horse na play. I'm curious kung ano yung inaisip nila dito with the export pick. Kasi parang meron na silang pang front eh. You already have the Edith, you already have the Lilia and Martes. Kumbaga, meron ng pangharap doon sa side ng AP Bren. And interesting na export pa rin yung pinili nila. Yeah. Whereas clearly, kailangan nila ng some sort of dive mula dun sa kanilang composition. Lapu-lapu, kaso naman yung Yuzhong, yung mga ganong klaseng heroes. And ngayon, ito yung magiging problema ng AP Bren. Makikipagsabayan sila sa front-to-back ng Blacklist. Kumbaga, engage versus engage yung mapapansin natin. At alam natin, Blacklist yung mas malakas mga ganong moments. Oo, kasi meron silang Netherrealm eh. Oo, mas maging matagal sila sa teamfight. So ito yung sinasabi naman, Jin, na baka mamaya puro teamfight pero walang mamamatay. Walang mangyayari. Walang mangyayari. Parang parang tutorial, kagaya nung mga ginagawa din ni Boss Elgin. Pwedeng pinapractice lang yung mga skill no? Kasi like for example, you have the lineup para sa side ng AP Bren, Firaga Armor, Black Shoes. Ang pwede lang ma-instant dead dito ay si Super Marco pero sobrang safe din naman kasi maglaro niyan. But we shall see. Ito yung vintage yung ginagawa ni Flap na flamethrower. Renny J, naglalabas lang din ng mga Willow Whips. Habang nandun si Ogen, penalty zone kay Edward, mag-out si Kyle. Sino makuha ng unang retribution? Ether Realm! Sensui Instincts will take the retribution. Pero volado si Haji. Ito na yung mag-counter go na side ng Blacklist International. Pero kumakaunter din naman ang Bren. Walang na-dead sa AP Bren. Si Edward lang ang na-dead sa side ng Black. Nakita din natin doon si Fiona, halos wala ng buhay. So, paano ba ang naging takedown ng Turtle dito? Again, yung front to back, yung mga engage versus engage, lamang talaga yung Blacklist. Unfortunately for Bren, nakakuha sila ng isang kill. Yun naman yung maganda kapag sa first turtle, mas maganda na makakuha ka ng isang kill over your opponents. Kaya naman nakalamang kahit pa paano DTH Bren. Mamaya, pagdating ng mga Lord fights, mahihirapan sila dito sa Ixia. Kasi wala kang pag-dive sa Ixia, tapos Matilda Ixia pa to. So may repositioning na pwede mangyari dun sa Ixia. Napunta kay Ixia bigla yung tactical repositioning. Oo. Pwede siya magulat dito para sa laban natin. So kailangan mag-focus ngayon ng AP Bren doon sa lane naman ni Super Marco and Oheb. Nakikita natin na talagang maingat yung dalawang kupunan. And even dito si Renny J ay mapagmatsyag lang muna. Same goes with you. Top lane yata sila pupunta. Ang ganda rin ng ginagawa ni Super Marco dito Binabantayan niya si Oheb. Okay, nagkaikutan Renny J. Star Helix will miss. Ganda ng flicker ng dalawa. Oo, sabay pa. Synchronized talaga na-dodge nila yung knock-up coming out from Renny J. More on a connection dito. Pinapakita ng AP Bren. Same goes with Blacklist International. So for Game 1 and Game 2, disiplina ang pinaka-evident for both teams. At dahil ng ibang pattern ng Blacklist, ngayon na naglalaro si Haji, nakikita natin na hindi ganon ka-aggressive pagdating doon sa objectives din ang AP Bren. Akala ko nga action-pack to pero in a way, utility. Utility talaga galawan. Cooldown ngayon ang flickers ni Ogwen at ni Super Marco. Syempre, matagal nila pinapractice yung pagsabay, mga chemistry. Mapapansin mo, madalas mag-TikTok yung mga yan. Lalo-lalo na si Pandora. Kasama si Flap at si Ogwen. Ngayon, ginagawa, maging in-game. Ito, makikita natin na sinisimulan ulit ang Turtle objective. Makakaabot yata ang iba.
Okay, Earth Shadow coming in. Pero mukhang fake lang muna to. Sabi ni Kyle, ako na lang muna makuha ng Retribution. Ikot si Renny J, abangan siya. Renny J, tumatakbo. Yun yung sinasabi natin na walang magkakapatayan. Oo, tapos may bottom lane. Si Oheb, kukuha lang muna ulit ng outer turret energy shield. Ngayon na wala nagkakapatayan, sino ba talagang lamang sa game natin? Wala pa talaga na masasabi ko pagdating pa to ng late game. I think the early game doesn't matter so much kasi yun na lang nangyari. Nagsisecure lang sila ng mga sarili nilang objectives. Pero commendable yung nakita ko dito mula kay Kyle TZ. Kumuha agad siya ng Fury Hammer. Oo. Kaya naman napansin nyo after ng first turtle, bakit nauna yung AP Bren dun sa turtle? Kasi mas mabilis sila mag-jungle. Whereas yung Kaja na puwersa na kumuha ng defensive items. So kung jungle clear speed, mas mabilis yung side ng AP Bren. Kaya mas nauna sila doon sa pagpunta sa jungle. Oo, kaya pala kanina din parang kukuha pa nga sana ng neutral jungle pero hindi pa nakukuha dito ng Blacklist International. So ngayon, tempo is on AP Brent's side. Pero again, mamaya pa natin masasabi kung sino ba talaga ang tunay na lamang. So kamang sipatan muna dito pagdating sa mga positioning. For 3 games in a row ay kontrolado ng AP Bren ang tempo. Susubok ngayon si Renny J. Yun yung Divine Judgment na meron si Sensui. Sabay pasok ngayon ng Stampy. Buhay pa! Hindi pa! Merong immortality! Si Flap TZ! Saktong-sakto immortality para mabuhay si Kuya mo Flap. At wala pa rin mangyayari doon sa may bottom lane kahit napakadami mga skills. Alam dito ng mga players at ng mga teams na importanteng gamitin lahat ng kanilang mga kit sa moment na yun. Ang daming ginastos ng Blacklist International doon. Ang daming resources para kay Flap. But then again, immortality yun. Kumbaga, tinanggalan nila ng 2,000 gold si Flap sa ganitong moment na to kasi nawala agad yung immortality at 6 minutes. Ito, papasok yata si Renny J. Pero feeling ko fake lang yan. Yung mga ganyan, yung mga lipad-lipad na ganyan na Matilda, huwag kang maniwala dyan. Next time, di na ako magpapadala. Huwag tayong kakabahan kung ikaw ay audience. Saktong kabado ka lang dapat. Lalo na pag Matilda. Hindi mo kasi alam kung kailan lalanding eh. So, abangan natin kung kailan ang totoong play. Kasi more on bait play pa lang ang nakikita natin para sa dalawang kupunan. Panawaga objective na naman. Mauuna dito mga XP laners for both AP Bren and Blacklist. Mata sa mata, Ogwen and Edward actually lumipat na kay Flap TZ. Flap TZ, inaapoyan lang si Renny J. Renny J, fake na naman pa yan. Okay, bumalik si Renny J doon. Naglabas sa mga battery si Flap. Abangan na naman ngayon sa Turtle. Yung zone na ginagawa ni Flap dito will give Kyle the free Turtle. Nakita nyo kung gaano kabagal mag-clear yung Faramis, pati yung Kaja. Sobrang tagal bago nila makuha yung kill dun sa may gitna. Kaya hindi sila talaga nakapunta doon sa may turtle. Ito yung looming problem ng Blacklist International. Surely maganda yung engage nila. Pero when it comes to clear speed dun sa may mid lane, mabagal. So ngayon sinasabi mo, Wolf, na kung ikaw Blacklist International, gusto mo i-stretch yung laban hanggang umabot na kailangan talaga na kompleto doon sa mga teamfight na talagang 5v5? Tama. Yun talaga. And that means 3 items para dun sa ating Ixia. Sa ngayon, meron na siyang 2. Kanyang kukunin Corrosion, tapos Demon Hunter Sword. Waiting for the 3rd item. Yan yung time na activation na para sa Blacklist. Pwede lang i-punish yung Flap dito, pero hindi nila gagawin kahit meron silang ultimate. Tiraga armor lang din talaga yan eh. Tatumbling lang si Flap TZ. Panagkataon na pag siya ang binurst pagdating doon sa damage. Mahilig pa naman mag-flex yan si Flap, so flex lang yan. Stretching. Tamang stretching is ituturo niya lang nasa ng restroom. Ganun lang ang ginagawa niyan. Oo nga pala. Sa kanyang ex-Borg na ginugulo ang Blacklist International. Pero makikita natin for Blacklist International, parang nag-group up din sila doon sa kanilang Uber strategy. Tatanong pa talaga si Renny J. Okay, ikot lang din. Okay, ikot lang din. Poke lang muna yan. Earth Shatter, labas-labas lang ng mga burst skill. Tinitesting lang yung mga pagpindot. Walang magkakabatayan dyan. Huwag kang kakabahan. Dito ang patunay na minsan ang perfect na KDA ay walang kill na game. Even for AP Bren, sila din ay wala. If ever man pa nagkataon na biglang manggugulat dito ang dalawang teams natin kapag umabot na tayo ilang minutes, mga 16? Doon na lang magkakakill. Doon na lang magkakakill. Parang ano na lang to, paramihan na lang ng recall. Ano din disiplina. Dito natin talaga makikita ang disiplina. Kinol ni Wolf sabi niya, ube laban sa semi-ube. Edi wala talaga. Ayan, nagbabanding din lang muna sila at makikita dito sa ating Lord Objective. Ito na importante. Ito na yung importante. Kung may mamamatay man, Lord yun. Dito pala magkakakitaan. Eto, kagaya niyan. Ayan, nagkakitaan, no? Biruin mo, nag-conceal, tapos nagharapan lang si Renny J tsaka si Ogwen. Ang tindi talaga ng laban na to.
Oo, tas after nyan, wala pa rin. Wala! Saikuan lang yan! Huwag na tayo magsalita! Oh. Kagaya niyan, Push lang. babalik natin ang mga buhay. Tore ang kalaban! Okay, kaya naman pala sa may medali makakasira ng Torre dito, AP Bren. Pwede yata dumiretso doon sa may taas, pero itutuloy pa rin at hindi pa rin nare-reset. Yung Lord, nababaliw na yung Lord! Atakihin nyo ako! Atakihin nyo ako! Nababad beats na yung Lord dito! Alin na ba talaga? Oo, sayang yung mga pinipindot nyo! Sayang yung attack button! Walang uma-attack! Ilang minutes na ba tayo dito? Parang hindi ko na mabilang. 10 minutes, puro joystick lang! Puro joystick lang ang mga pinipindot! Totoo na ata ang laban na to dahil yung Pendant Story lumabas na! Nandoon, nagkupul-kupul na Blacklist International! Nako, meron si Funan sa tandang kilid! Super Marco na lumatake-atake! Pero ayan na yung mga machine gun! Machine gun din si OM! Full barrage flicker in! Anong konti pinipindot? Maraming pinindot! Si Kiel1! At ngayon nandun si Flap Daisy! At doon lumamang ang Blacklist International in terms of kills! Pero sino makakuha ng Lord? Walang iba kundi ang Blacklist OHEB Kiel1 with the damage output! Ito na yung sinasabi natin kanina, nag-aantay lang pala ng perfect timing, nag-aantay lang ng farm para tumaba dito si OHEB. Kaya naman 2-0 na, meron pa Lord. Sobrang explosive. Nung nakita natin bakbakan, dalawa lang hinamatay. Ganun lang kasimple para sa dalawang teams natin. And it's mainly because yung AP Bren, sinabi natin na wala sa kanilang advantage na nagkakaroon ng 5v5 engage. Kasi yung Blacklist, dun ginawa yung kanilang composition. Even more so, habang may flicker si OHEB, ito yung win condition para sa Blacklist. Wala kasing hero, yung AP Bren, na pwedeng pumersa dun sa flicker ni OHEB. At ang gagawin na lang dito, maghihintay lang ulit ng flicker ulti. Tapos, laban na ulit. Biglang diretso na naman, makakita na naman tayo ng pwedeng full barrage para dito sa Blacklist. Pero makikita natin na talagang all eyes muna ang AP Bren dito kay OHEB. Kailangan nilang pigilan si Kiel1. Kay Kiel1 ang bola. Napakatagal niyang hinintay itong moment na to prove the doubters wrong. At AP Bren, I agree with Wolf. The problem is, sinong uhuli? Kay Kiel1. Ngayon, susubok ang AP Bren mag-poke. Pero chill lang muna. Again, wala kang panghuli, wala kang pang-backline. Kasi harapan yung lineup mo sa AP Bren. At saka ano dito, comment natin yung pinapakita lately na connection ni Rene J tsaka ni OHEB. Parang isang araw pa talaga very... Ayan. Ayan. But yeah, Rene J and OHEB, very effective yung kanilang pag-ikot at depensa. Dito kay OHEB, kaya nagiging mas confident si OHEB na pumasok from time to time. Yung mga ganyang moves yun yung mga nagpapakaba sa mga fans eh. Ayun talaga yung nakakakabang. Kaya nagkakaroon na rin ng sound effects galing sa fans eh. Yun yung mga mga Rene J. Wow eh. Wow. Oo nga, no? Tinry ko habang sinabi ko, wow, wait! Subukan nila dito si Flap Daisy. Flap Daisy, last insanity out view. Trying his best to get away, Black Shoes. Those are just pokes coming out from Blacklist. As the Blacklist will even the gold. Tignan mo, 27 na lang yung kalamaan. Tumabla na pala sa kanila. Oo, kumbaga, ito na yung mga time kung saan talaga magpapalitan lang at biglang ganda ang nangyayari ngayon para sa ating game. And even for them, nakaabang na lang dito sa may pili ko. Lord na ulit to eh. Oo, Lord na yung next na laban. May flicker na si OHEB. Galing mo. May immortality na rin itong si, magkakaroon na ng immortality si Flap TZ. Magiging okay na ulit. Ayan, ano lang yan. Hello lang yan. Oo, nakita na natin yan kanina. Parang ano muna to, talagang kukumpletuhin muna ng ating mga players at mga teams yung kanilang mga items. So, 10 seconds bago magkaroon ng Lord, unang pupwesto dito ang AP Bren. And for Blacklist International, eto na, ang dami nakabantay ngayon kay OHEB. Samahan natin si OHEB na maglakad. Kailangan natin pumosisyon para dito sa Lord. Bantay sarado ang kanyang teammates, pero bantay sarado din dyan ang AP Bren. Yung magandang utility na meron dito yung Blacklist, since katapat nila Martis, di ba may pang CC immune yung hero na yon. You cannot do that with the Divine Judgment. And mukhang ginagawa ni Sensui is ginagamit lang yung Divine Judgment para masecure yung Lord. Pang retry lang. Divine Judgment retry, gana eh, no? Para sabi niya, napapakahirap ako dati sa heavy speed, mas madali pala makasecure ng retry sa Divine Judgment. Pero wait lang. Ito na ulit yung Lord natin, 24k ang HP. Meron pang Circling Eagle. Napapaatras ang AP Bren dito. Kalahati ang buhay ni Flap. Ngayon, Super Marco, sniper. Makapag-set up pa ang side ng AP Bren. Ito na kami. Full barrage! Umiiwas ang sina Super Marco. Pulado si Flap. Meron siya immortality. Ngayon yung Lord pulado na din. Bumabata na lang sina Ogwen. It's a Sensui Instinct.
taking over as Flap DC running away, umaaboy-aboy, pero ayaw, binanatan na ni Kill 1 as Blacklist International will take the victory doon sa team fight na yon at tumitibit-tibit pa si Red AJ. At naka-double kill pa nga si Oheb dahil doon talaga walang makapigil ngayon doon sa kanya full barrage at mukhang makakasira pa nga ng Torre dito sa may middle lane. Kaya naman lumobo ang kanila lead 2.4K, 8K para yun sa Blacklist International. 20 seconds left, down si Kyle TZ. Can Kyle survive this? Can AP Brent survive this? Full barrage at hindi na mabibigilan si Kill 1. At dadaan dito sa may top lane. Is this endable para dito sa Blacklist? Dahil dalawa ang buhay para dumepensa. Yup, wala rin stack si Few. He's just level 14. Igil. Naka-flap. Kaso nag-ulti na. Nag-ulti na si Flap. Lumipat yung Lord. Dito sa Sir Nigel? na. Tatapusin na ba ito ng Blacklist International ng gigigil na si Kill 1. Godlike para kay Oheb. Alam mo naman kapag nangigil si Oheb, ang daming nagaganap. At mukhang gusto nilang iganap ay ang pag-push nitong mid tower at pag-end ng game na ito. Susubukan na nila ngayon. Tower lang! Pero nakapag-depensa pa! Kaya pa bang depensahan ng idol ng mga kids si Few? Few, nilalabas sa mga glooms. Few and Kyle DZ! Saving this game para sa B! At unti-unti na nga nabuhay dito ang mga dedepensa para sa AP Brand for Blacklist International for 2.3K gold lead. Now at 6.4 at ang dami na nakuhang objective. Even yung top lane, middle lane at bottom lane. Paano mo ngayon pipigilan ang isang 8 or perfect KDA na Oheb na Iksha? Very difficult. Tinry nila kanina though. Nandun si Ogwen. Maganda yung kanyang suplex doon kay Oheb. But if you think about it, merong Flicker. Merong Faramis ulti. May Matilda Guiding Wind. Hirap nga. Napakahirap. Siguro, hindi ako magulat kung biglang mag-decide dito si Super Marco na mag-Wesker siguro yung onward Wesker ulti. Para ano? Para ma-burst. Ma-burst. Yeah. Gamit yung Flicker. Yun na lang yung nakikita ko ditong paraan. Ang problema doon, paano pag nag-immortality na si Iksha, yun na talaga, super untouchable na si Oheb. Grabe, 66K. Ito yung mga klase ng mga gold lane na talagang tahimik lang sa gilid na Yeah. magpa-farm. Yeah. Tapos yung mga my turn moments, kaya Yeah. naman sila ngayon ang nagiging aggressive against AP Brand. I've been saying this since day number 1, yung body language ni Oheb, ni Kel1 ay nagbago ngayong playoffs. Na sobrang iba sa regular season. Kaya naman ngayon, in the lead. Then again, commendable save from Kyle, TZ, and Few. Doon sa last few engagements, na itulak ata ni Kyle Yes. Yeah. lahat ng minions using the Mortal Coil. Mortal Coil. Nag-focus talaga sa minions yung AP Bren. Very difficult to do. Pero low na rin kasi doon si Oheb. But this time, punong-puno lahat ng resources na kailangan ng Blacklist. May Netherrealm, they have all the ultimates they needed. May Flicker din itong si Oheb. And even Edward, meron siyang immortality. Whereas itong AP Bren, no immortality si Flap. Kakakuha lang ng immortality dito ni Ogwen. But they don't have the best resources to go up against Black. Kailangan nila ng milagro sa laban na to. Ito, isa yata sa possible miracle play nila yung pwesto dito, by the way, sa may bottom lane. Pwede sila mag-conceal, no? Pwede silang gumawa ng play dito, pero Blacklist International nakapwesto din. May immortality dito si Edward and even Sensui. Ito na may mga mahahabang Lord Dance, but take note na makabala minion wave ng Blacklist International doon sa may top lane. Dinibate lang ng Blacklist. AP Brent. Angat sila dun sa may sandwich bush. Abate yata! Abatehan nila si Flap. Na knock up, pero marami siyang Piraga armor. May immortality na rin si Flap. Okay, Flap TZ, umaapoy lang, paypay lang, pumapaypay lang si Flap TZ. Paypay lang muna, baka mapaso. Ang smart. Ay, hindi siya nag-immortality, nag-winter truncheon. Si Oheb. Okay. Para if ever na mag-dive sa kanya. Doon sa last Sandy, Tignan wait! natin, mahila na nagagawin. Mag-i-initiate ngayon ng Blacklist International, pero chill lang daw. May nakap na gagawin ng Lord, may nakap sila kay pero nasa bandang likod. Sina Super Marco! Super Marco, makakapag-tactical reposition out, makapag-flicker din, pero inaabot siya ngayon na Edward. Binabanatan ngayon Yun, Super Marco. Lord! Makukuha ni Kyle ang Lord. Pero bumabanat pa rin ngayon ang Blacklist International. Tumatang Super Marco, tinamaan ang Star Helix. Na double shots. Tumatakbo na ngayon ang side ng AB Bren. At doon na lumamang ang Blacklist International. Haji and company. Uy, pa-respawn na yung Lord. Ito makikita natin na merong minion wave para din sa AP Brand, pero Blacklist International pwede yata na ipilit at sasalubungin pa nga. Okay. We have 29 seconds, 26 seconds para dito kay Ogwen. Ipipilit ba nila? Ipipilit ba ang tanong? May damage output pa rin si Ohe para doon sa Lord na to. 18 para kay Ogwen. 19 Ito na yung para minion sa kay middle Super lane. Marco.
Blacklist International, they Full want to barrage! take this game. Full barrage labas, pero legendary na si Kuya Mo Kel1. Let's see kung bibitaw na ba dito ang side ng AP Bren. As Blacklist International will go for the wipeout. Haji Super Marco. bang answer. AP Bren, Super Marco is here. Makapal yata yung Mingin Wave sa may top lane. Meron siyang Bennett's Rage. Kaya-kaya niyang ipulong to. Bennett's Rage coming in. Tower lock! But it's not gonna be enough. As a Blacklist will take this game away. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Kagaya ng sinabi natin, naglabas ng panibagong baraha at ang baraha na yon ay ang KDA machine. Nagsama sila ngayon ng kanyang mga kakampi